Warning: this episode contains sensitive themes such as suicide, self-harm, and bullying that may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. Hi everyone, welcome back to the In the Stone podcast where your idol stories are written in the stone. My name is Baileys. Namiss namin kayo at dahil sobrang namiss namin kayo, meron kaming napakalupit na guest. At meron din kaming bagong equipment. Guys, palakpakan naman natin yung In the Stone team. Maraming salamat. Friends, grabe to. Talagang pinagpe-pray namin to, minanifest namin na magkaroon kami ng mic, condenser tawag dito sa mic na to. Dati, di ba, syempre nag-upgrade tayo as we go by and as we progress. So, salamat din sa mga sumusubaybay. Anyway, meron tayong malupit na guest ngayon, Tubong Olonga po. She is a TikTok star and part of the wildly popular, super wild, positive kind of wild, guys. Part ng Team Bardagulan. Let's please welcome, ladies and gentlemen, Perlas! Hello! Okay, so, disclaimer lang, kinakabahan daw si Pearl ngayon. Pero okay lang yun, relax lang tayo dito sa ITS. Okay, first things first, kamusta naman? Lumipat ka na dito sa Manila recently? Yes po, lumipat na ako. Kailan ka lumipat para... Last month lang, naging QC girl na. Yes, QC girl na dating taga Subic. Yeah, Subic, nalipat sa Pampanga, ngayon QC na. Subic to Pampanga to QC. Okay, so, ganito muna. So, to start things off, kasi marami tayong fans na nandiyan. Sige, batiin mo muna yung mga nanonood nating TikTok fans mo, si Team Bardagulan fans and family. Hello, gusto ko lang mag-thank you sa Team Bardagulan na hindi nagsasawang sumuporta sa amin, nag-aabang gabi-gabi sa mga Pearl Labs, Pearly Shells, yan. Ayan, okay, Thank sige. you po. So, setting that aside, ito na muna. Nandito si Pearl ngayon para kilalanin natin, subaybayan natin yung story niya to, you know, how she got to where she is right now. So, una, paano nagsimula ang content creation? Paano ka, ano mo yun? How did it all start? Actually, matagal na ako nagko-content, pero parang hindi ko nakukuha yung kiliti ng mga tao. Okay. So, ayan, content, parang walang pakialam yung mga tao. And then, sabihin ko talagang Alice Guwin. Go! Okay lang. And then, tapos bigla na lang may nag-trending na Yes. Like, alam mo na yung Spy. Public naman knowledge yun. Oo. Alam natin lahat yun. Totoo, yung Spy, hindi nila ako tinitigilan, naka-live ako, tapos like, hey, Spy K, pinadala ka lang ganyan. Ikaw, Spy? Oo, sa sobrang inis ko, lahat ng papers ko, linabas ko talaga. Kahit sa TV, linabas ko naman na to eh. Okay. Linabas ko talaga ang papers ko para patunayan na hindi nga ako spy. Pilipino talaga ako. Saan, Tapos hindi pa rin sila naniniwala. saan galing yun? Wala. Comments, fans? Yeah, habang nagla-live ako, a lot of comments, siguro mga 1,000 plus comments na spy. Spy ka? Yeah. So may isang non-trip lang sa'yo? Oo. Tuloy-tuloy na Tapos siya. tuloy-tuloy na siya hanggang yun. Kasi wala namang pinanggalingan na may Walang nagsasabi pinanggalingan na. Okay, so wait. Backtrack lang tayo ng konti. Sabi mo kanina nagko-content ka for the longest time. Simula pa lang, hindi mo nakuha yung kiliti ng tao. Saan ka nag-start mag-content? And ano yung content na linalabas mo? Ako, parang nagda-dub smash. Dub smash? Ay, yung Lip sync, ganun. Oo, yung mga nakakatawang mukha. Nagdadub, Kasi okay. doon naman sila masaya pag mukha akong syungay. Yan yung mga trip nila eh. Kaya nagagano'n ako, tapos unti lang yung natutuwa sa akin. Hindi na ako natutuwa. Anong year to? Parang 2019 ata, 2020. Pre-pandemic, nagsisimula ka na. Pandemic. Tapos tapos hindi ko talaga makuha yung kiliti. Pero bakit mo naisip na gumawa ng content? For fun lang ba? Or parang For fun lang may idol talaga. ka? Hindi, for fun lang talaga kasi happy person ako eh. So gusto ko talaga yung nagpapasaya ng tao kahit magmukha talaga akong ewan, basta nakapagpasaya ako, ganun ako. Okay, so 2019, pre-pandemic, nagdo-dub ka, nagpo-post ka sa TikTok or Facebook? IG? Sa Facebook, sa TikTok, kasi dinilit ko na yun. Delete na yun. Oo. Nag-cringe ka ba pag nakikita mo Oo yun? na, talaga ako. Tsaka alam mo na, nag-level up ang beauty ng mga buhay. Okay, so... Kaya ako nagdi-delete. Tapos yung pandemic came, tuloy-tuloy pa rin yung content. Ano naman, Hindi, paano ka nag-stop. nag-stop ka? Bakit ka napastop nung Kasi hindi na pandemic? ako natutuwa eh. Parang Sa kanila? hindi ako natutuwa. Feeling ko, mukha na lang akong ewan. Tsaka, nag-stop din ako nun kasi, umuwi ako na Malaysia. Okay. Yung sa mga ko. Oh, so taga Malaysia ka rin? Hindi, yun yung adopted parents. Nag-adapt sa akin. Okay. So, saan ka sa Malaysia? Kota Kinabalu.
Doon, okay. So, nag-aral ka ba doon? Hindi. May family, relatives ka lang doon, may family. Every kailan ka umuwi ng Malaysia? Kapag trip lang umuwi. Pag trip Kasi may lang. restaurant yung family ko. Okay. Anong restaurant nyo? Filipino, Tambayan. Filipino. Filipino food, Tambayan yung pangalan. Sige, ano yung mga sinaserve nyo? Ano yung... Mga crispy pata, sisig, yung mga yung cravings ng mga Filipino kasi a lot of Filipino sa Malaysia. Anong favorite mo doon? Yung crispy pata, Crispy pata. sobra puro laman ang Wow. sinaserve. So, kung may fans ka sa Malaysia, puntahan Oo, nyo. pwede niyong puntahan yung Tambayan. Okay. So, pandemic came, nag-Malaysia ka. Tapos, pagbalik mo dito, umuwi ka, ano yung nag-kickstart ulit sa'yo na parang, sige nga, subok ulit ako sa content? Kasi syempre, napatigil ka pero napabalik ka rin. Oo. Hindi na ako nag-content noon, nag-business na ako. Ng cosmetics. Okay. Which is yun din, dinog show din nila ako. Meron akong video na nag-trending. Bakit ka lagi dinodog show? Dinodog show. Feeling kasi nila Nagnegosyo na nga gino-joke eh. time ko ang trabaho eh. So yun, dahil ginoke time nila ako, ginoke time ko din sila. Okay. Ang ginawa nila, nag-order sila sa akin. Ito yung nag-trending eh. Nag-order sila sa akin, tapos pinagka-cancel nila. Kinakancel nila. Kinakancel nila. Ngayon ang ginawa ko, sinabi ko yung pangalan dun sa live, pati mga address nila. Nung Sobrang nagme-message inis sa'yo. ko talaga. Tama. Akala nila, ang dali, lahat binabayaran. Bakit ko. naman ganun, di ba? Nagbabash. Wait lang, so ano muna ang pangalan ni Cosmetics? Ano yung short background niya? Ang pangalan ng cosmetic ko, L'Oreal's Cosmetics. Okay. Kasi second name ko, Patricia L'Oreal. So, just second. Fancy, social. L'Oreal. And kinuha ko. Ano siya? Anong products? What type of... Mga tints, HD matte, mga blush on, gano'n. Okay. Mga pang girly. Pero take note nag-cosmetics ako, hindi ako nagme-makeup. Hindi talaga. So paano yun? Paano nangyari yun? Hindi talaga ako kasi palayos. So parang pag lumalabas ako, basta may tints, okay na, lumabas na ako, ganun. Actually, nahirapan din ako yan, kasi minsan naki-question nila ako, hindi ka nga nag-ayos bakit cosmetics yung hawak mo, Gets. ganun. Ang ginawa ko, inayusan ko yung mga yung mga friends, ganyan. So, parang nagpapatuloy ako sa mga friends ko, mag-promote na lang din. And then, nagbo-boom naman, nakaka-sold out naman din ako. Saan ka nagbebenta sa TikTok? Sa TikTok. Yung initially, nag-start ka sa TikTok. TikTok talaga. Sino sa'yo na, paano ka naengganyo na, sige magnegosyo ako, benta ako ng products? Kasi may pera ako eh. Yun. Kaya sabi ko magnegosyo ko, kaysa saan ko naman to dalhin. Oo, invest mo sa... Oo, ininvest ko sa negosyo. Yun, walang na-invest. Saan napunta? Nagastos lang. Oo, nagastos. Tapos hanggang dumating sa point na pinamigay ko na lang din. Wala na ba? Hindi na Kasi sa natuloy? mga pageant, nagja-judge ako. Pinamigay ko. Ah. Hanggang ayoko na rin. Paano ka Oo, naman so, napatigil dun? Bakit? feeling ko kasi gino-joke time ako ng mga tao eh. Mm. Parang feeling ko hindi siya siya nakakatuwa talaga. Kaya, ni-stop ko talaga siya. Nag-stop ako. Okay. Hindi ako dahil nabalik naman yung pera ko. Nabalik naman. Kumbaga, hindi ka naman nalugi. Hindi Parang naman ako nalugi. personal decision mo lang na hindi Personal. pagpatuloy. Sabi ko, wag ko na lang din pagpatuloy. Kasi minsan, lumalabas ako, putla-putla ako, tapos cosmetics yung hawak ko. Kaya minsan sabi ko, stop na lang siguro. Okay. Nag-stop At na. least nag-explore ka, sinubukan mo. nag-explore naman In-immerse mo sarili mo dun sa pagnenegosyo. Tapos afterwards, anong year na nito? Mga 2021? 2022? Lately lang kami nag-boom lately eh. lang. Nag-boom. Tapos, paano ka ulit nakapasok doon sa content world? Kumbaga na nakilala ka talaga, na-embrace ka naman na this time. Dati kasi, inaasar pa. Oo. Dun nga, dito yung sa lately na about sa Sa Team Bardagulan. Hindi, bago kasi maging Team Barda, may na-meet kami kasi. Okay. Parang yung first meet, Jenny and ako. Okay. Yung Ano yung Chinese. story dyan? Yung Chinese. So, parang pinag-meet kami ng mga tao. And then, yung na-meet na kami, pinag-meet kami kay Fukerat ng QD. Kaya may OGs silang tinatawag, yung first na Barda. Kami yung apat. Fukerat and Queen Dora. Fukerat and Quindora. So, apat na kami. Okay. Nung tapos na kaming apat, syempre hindi pwede mabuhay walang lalaki. Ay, nag-akyat na mga lalaki. Okay. Yun, hanggang yun, nabuo ang Nabuo Team na Barda. siya. Dito lang nagsimula siya. So, this year lang Pero din. 4 months na kami. 4 months. Magpa-5 months na kami. Parang iksi lang, pero ang dami Ang niyong ganap. ang dami ng pagod na nangyari. No. Pero grabe, 4 months, magpa-5 months na kami ngayong October. Grabe yung pagmamahal sa inyo. Sobra, hindi pa, sabi ko nga baka hindi na kami maging relevant. Siyempre, di ba ganun naman talaga eh.
Parang Pag dadating sa na-feeling- point na sikat ka, then sa susunod din, wala na. So sabi ko, pag hindi na kami relevant, sana, parang mapasaya pa rin namin kayo. Ganun. So naman, ongoing pa rin kaya. Parang I think that's how you feel kasi may too good to be true na feeling kayo na parang grabe naman kayo. Oo, grabe. Sumuporta, tas in 4 or 5 months, ganito na kaagad. Sobra. Okay, so nag-start siya recently lang. Pero yung ginagawa mong content, for fun lang din talaga. Kasi sinisilip namin yung content mo kanina. Kumbaga, kung ano lang trip mo, yun lang pinopost mo. Basta makapag-shoot ako, post ko, wala akong pakialam kung walang caption. Basta pinost ko na siya. Pero, alam mo yun, sa'yo normal, pero ang dami mo napapasaya. Okay guys, take 2 tayo. Nakalimutan namin i-on yung ilaw. Sorry, trademark to Mag-iisang taon na tayo. Ngayon pa namin nakalimutan. Masyado kasi kami natuwa sa ating mga mic. So, salamat Cornerstone. Okay, so going back, as I was saying. So, pinagtagpo lang kayo. Tapos nabuo yung Team Bardagulan. Yung OGs, 4 kayo. Tapos, syempre, nadagdagan na. Lumaki yung pamilya nyo. Tapos nagpo-post ka lang ng content kung anong trip mo. Kasi ganun ka, natural ka lang. Tapos organic. Kung anong gusto mo i-post. Kung sino ka, yun ka, lalabas mo siya. Ngayon, ano naman yung feeling or yung ano yung na-feel mo yung time na syempre matagal mong gusto talaga mag-start sa content pre-pandemic pa lang pero yung time na ito may opportunity pinagtagpo kayo ni Jenny, Yeah. 'di ba? Tapos ito na-embrace ka na ng tao. Ito yung pinaka-inaantay mo or at least young Perlas, ito yung gusto. Anong pakiramdam ngayon na ganito na? Sobrang saya. Sobra akong talagang ginrab ko na yung lahat ng opportunities. Kasi pinapangarap ko lang dati. Parang kahit imposibleng mangyari. Pero ngayon parang nakikita ko na yung, parang dati lang napipicture ko lang siya. Tapos ngayon parang, nandito na ako. Ay, kakain lang ako, may magpapapicture sa akin. Isa-offer saya talaga. Kapag may nagpapapicture sa akin, tuwan-tuwa talaga ako. Kaya sobrang lang ako na-overwhelm nung sobra. Pero alam ko pa rin kung paano i-handle yung sarili ko when it comes sa mga... Kasi iba pag may na-overwhelm, parang iba yung di ba? Gusto ko ako pa rin. Ako pa rin to. Kung paano niyo ako nakilala, ganun pa rin ako. Kaya, Na-experience ko yun kasi, share na natin kasi pumunta kami Tagaytay ni Perlas para lang mag-Starbucks, wholesome, di ba? Kape-kape lang. So, nagkaguluhan siya. Pati ba naman sa bundok, pinagkakaguluhan siya. Okay, so anyway, yun nga, sabi mo na-overwhelm ka when people approach you also. Pero at the same time, yung other side of the coin, paano naman yung negative remarks sa'yo? Yung bashing, diba? Laging meron yan Oo, lagi akong pulot ng bashing talaga. Kasi sa panahon natin, parang parang pag nagpakatotoo ka, parang mali. Pag nagpaka-plastic ka, mali ka pa din. So parang hindi mo alam kung saan mo ilulugar yung sarili mo. Ako lagi akong pulot sa lahat ng Team Barda. Ako ang pinakapulot ng bashing. Kasi sobrang natural ko pag nagsasalita, kahit live yan, kapag nag-speak ako, sasabihin ko talaga. Kapag hindi kasi ako yung taong yung parang plastic na tao. Talagang if I see something wrong, sasabihin ko talaga kahit live. Which is yun yung ayaw ng iba, na naiintindihan din naman ng iba. So ngayon, parang nagiging balance ako. Minsan kasi sobra akong prangka Pero ngayon parang inaano ko na lang. Binabawasan ko yung pagka-prangka ko. Medyo prangka kasi talaga ako. Medyo pa yan sa lagay niya. Hindi kasi parang feeling ko kasi pag hindi mo pinrangka yung tao, lalo kasi sa Team Barda, parang kami nila QD, parang may mga bunso kami, sila Fukirat, Christian. So pag meron kaming nakikitang something sasabihin talaga namin. Hindi kami makikipag, alam mo yan. Sasabihin talaga namin kahit masakit, at least totoo kami, ganun. So, ganun lang naman. So, yun naman kasi ngayon nowadays, kung gusto mo maging totoo, magiging masaya ka rin. Kasi kung hindi, bakit ka magpapaka-plastic kung eto na nga yung nagbigay din ng grasya sa'yo, tas magiging plastic ka pa. Hindi ka naman nagsimula ng ganun. Now, yung OGs mo, kwentuhan mo naman kami. Sino ba yung OGs muna? Si Jenny, Fukirat, QD, tsaka ako. Okay, so can you describe to us yung personality nila o yung unang impression mo sa kanila? Tig-isa sila. Yung unang yung nag-meet kayo. Si Jenny, funny talaga. Like, kahit unang pa lang, funny person, sobrang Nararamdaman ko kasi yung pagka-genuine nila Kahit sa live pa lang kami noon. Sa live kami, parang 1 month before kami nagkita-kita lahat. Tapos si QD din. Si QD kasi napapanood ko na dati pa So, alam ko talaga masaya. Yun talaga, kwela rin talaga Sobrang siya, kwela noon. Sa kanya nanggagaling yung mga words of the, tsaka yung mga gifting. Sa kanya talaga. So, siya kwela. Kilala ko na si QD dad. Si Fukirat kasi,
parang dun ko lang din siya na-meet sa live. So, hindi ko talaga siya masyadong Pero si Fukirat, very funny din. Di ba makita mo naman sa face pa lang, tapos pag daw ay Grabe naman Hoy, sa wag face. kayo Nagme-make face kasi Oo, siya. nagme-make face. Uy, ganyan talaga kami pag magkakasama kami bardagulan. Kaya tinawag kami bardagulan kaya nga, kasi totoo laitan kami talaga ng mga sarili. Pero yung lait na yun comes from a funny and good Funny, place, di ba? Na safe space siya ng pagbabardagulan Oo, sa isa't isa. magbabarda. Tapos kayo na pinaka-close sa kanila? Close ako, actually sa kanilang lahat, pero pinaka, sino ba? Lala, baka mabash ako after nito Di naman, Joke lang. pinaka-close Hindi, lang eh. Pinaka-close ko si Jen. Si Jen, kasi Jenny. siya rin yung unang nakilala Siya kasi mo. una ko nakilala. So si Jen kasi sobrang open nun sa akin eh. Open din ako kay Jen. Actually lahat naman, pero siya kasi una ko na-meet. Siya din una ko nakilala. Ganun. Tsaka kapag hindi nagkakaintindihan, si Jen, napapaliwanag ko sa kanya. Kasi syempre si Jen, minsan hindi niya maintindihan yung di ba? Napapaliwanag ko, which is, kunyari, pag naka-live kami, tapos hindi niya mag-gets, may mga comment na doon, Pearl, talk to Jenny, ikaw mag-usap kayo, ikaw papakinggan niya. So kausap ko siya, Jen, ganito kasi, ganyan. Naiintindihan niya na ako Kaya pero masaya din kami pumasok si Ben. Kasi Chinese din si Ben. So mas naman niya, mas napapaliwanag. Grabe, ang daming ethnicities Ano, yung ang daming pumapasok. Team Bardagulan. So, eto naman, sa ginagawa nyong, ano ba yung pinaka-content ni Team Bardagulan? Hindi ba pagla-live? Pagla-live. Pagla-live talaga. Kasi ang pinaka talaga namin, mga OFWs. Kaya madaling araw kami. Kasi, like, maraming mga OFWs na, alam mo yon nalulungkot, wala yung family nila. So, kaming Team Barda, parang madaling araw tayo bumanat. Kasi ito yung time na gising sila. Ito yung time na pa lang sa kanila. So, madaling araw kami which is may mga naman din, mga taga Pilipinas, may mga din. Lahat naman namin. Pero parang yung OFW talagang sinasadya namin ng hanggang 5 a.m. Sinasagad namin. Kasi pinakamatagal naming live like 7 a.m. 7 Hanggang umaga. Simula 9 p.m. 9 p.m. nagsisimula. Yes, hanggang 7 a.m. Ganun. Pero Lahat minsan ganun. naabot ako kayo, madaling araw na talaga. Madaling araw na kaming ngayon lately kasi alam mo na mga works. Kaya Busy na, busy syempre. na. Marami ng mga brands. Ang dami nga nagrarant eh. Ang dami sana bumalik yung time na ganito. Pero may GC naman kami, pinag-uusapan talaga namin. Uy, bigyan nating time. Ganun. Syempre kasi dumadami rin kayo Dumadami Tapos dumadami yung ganap nyo. Dami. Okay. Ano yung sistema nyo? May GC kayo? Magkakayayaan? Yes. Or parang may scheduled ba? Or Walang schedule. who's G later? Tapos pangalan, ganun. Hindi naman. Kung QD. sino lang yung magla-live. For example, may magla-live sila. Yung Vrixian, magla-live sila. O live kami ganito, go. Tapos yung iba naman, magla-live kami ganito. Okay. Tapos kung sino na Yung iba makakasama. naman, bigla na lang magla-live. Tapos, aakyatan ko. Kunyari ako, okay naman ako, aakyatan ko to, aakyatan. Hanggang yan. 4 lang kasi eh. So, 4, and dami namin. So, hati-hati. Bahala yung mga viewers kung saan sila manunood. Ngayon, ang iba, bumili na ng isa pang cellphone para lahat kami mapanood. Ganun. Sobrang nila. Pero wala kayong flow sa kumbaga pag akyat nyo, wala kayong initial na topics. Kumbaga, ito lang talaga, may pagkwentuhan lang tayo. Nakapagkwentuhan lang kami. Tatambay lang. Nakapagkwentuhan, tambay lang. Uy, anong mo, ganap mo, ganyan. Ano yung mga, of the past 4 or 5 months, ano yung favorite memory mo? At least favorite live. Favorite moment, gano'n, na share mo sa amin. Yung yung pagzuzumba ko. Ako kasi leader ng Zumba eh. Nag-zumba ka sa live? Sa live, nagzuzumba ako. Tapos yung mga kasama ko, minsan kasama ko kasi iba-iba eh. Vrixian, sila Ben, minsan sila Jenny, ganyan. Mag-start ako mag-zumba. Pag nagzuzumba ako, nakikizumba pala mga viewers. So, sumasabay sila sa akin. Yun yung, sumasabay sila. Yun yung favorite part ko kasi doon sila sumasaya. Parang magzumbang gabi tayo ngayong gabi. Nagzuzumbang gabi kami. Sakto, December months na. Kaya nagzuzumba kami. Okay lang ka ulit magzuzumbang gabi. Actually, wala pa akong schedule ng zumbang gabi. Wala pa. Pero, balak ko sana mag-zumba. Parang, nauubo ako. Yung may water tayo. Ano yung mga shoots nyo? Kasi nagkikita na kayo, hindi na lang kayo nakikita sa live. Nakikita na rin kayo in person kasi may mga ganap. I think napuno nyo pa nga at one point yung isang event sa Pasay. Sobra Grabe yun. Kwentuhan mo ako ng mga ganun. Actually, yung about dun sa Team Barda na event, yun kasi yung first event namin ever eh.
expect namin hindi naman masyadong parang madami. Kasi parang wala naman masyadong nag-ano eh. Tapos pagka-post nung nag-sold out kami. Ano Agad. yung capacity ng place? Nasa ilan? Asa 500? Or, 1,000? Malabo yung Hindi, 500 hindi. lang. More than parang yun. more than. Baka 5,000. Hindi, parang 1K. Alamin natin. Oo, Alam hindi niyo ko kasi si Danica, alam eh. can you Oo. message? Alam ni Danica yun. Oo, hindi namin alam eh. Tapos yun, napuno. Sobrang dami Tsaka na. hindi lang napuno. As in, punong-puno. Punong-puno siya. Tapos to the point na sinasabunutan na ako ng Ayun mga na nga. people. Nanggigigil sila eh. Pearl, ang ganda ng mukha mo. Tapos sabi ko, wag naman mangurot kayo. Uy, grabe naman ang pagkurot sa mukha. May mga nanggigigil talaga sila. Eh, minsan ako pa naman, palaganti, kinurot ko rin yung fan. Sagkurutan kami doon. Sobrang sila nanggigigil. Kahit kanino naman nanggigigil. Kasi siguro na, din nila na, ay, napapanood ko lang sa live ngayon. Pero paano- Umiyak din ako noon eh. Habang naglalakad ako sa red carpet. Kasi parang, habang naglalakad ako sa red carpet, umiyak ako kasi parang iniisip ko, kasi I don't have family na, di ba? Like real family. So parang nakita ko yung, ang daming nagmamahal pala, gano'n. So umiiyak ako habang nasa red carpet. Dahil hanggang pag doon umiiyak ako. Kasi parang, alam mo yung pangarap mo lang, tapos ngayon parang ang dami na, sobra. Kaya, yan, sobrang thankful din ako kay Lord. So, nasa red carpet kayo, andyan na yung mga fans, nagsistream. Tapos, pumasok sa isip mo, ano yung sinasabi mo sa sarili mo nun? Parang kinakausap ko yung batang ako. Ito na yung pangarap ko. Habang naglalakad sa red carpet. So yun, kaya sobrang happy. Ay. So, sa Grand Bardagulan Fans Day, it was a positive, loving riot at Rumble na talagang nag-enjoy yung fans. Nag-enjoy talaga. Ano naman yung thoughts ng mga kasama mo nun? Sila Queen Dora, sila Fukerat. I'm sure sila rin medyo na-overwhelm. Sobrang saya din nila. Parang parang alam mo yun, naging natural kasi kami nung araw na yun. Talagang kung kami sa live, yun talaga kami. Kaya, nag-uusap-usap kami sa likod. Grabe, ang daming tao. Sobra, alam mo yun, nandito na tayo eh. Alam mo yun, sobrang saya namin kasi nakumpleto kami. Which is wala dun si Father tsaka si Aling Mir na malungkot din kasi sila yung parang namin. Pero at the same time, din, parang naging happy kami kasi syempre in-announce din namin sila ganun. So, nakompleto din naman kami. Yun. So, yun nandun na kayo, ano yung napag-usapan nyo after? Kumbaga, Napag-usapan namin na kung magkakaroon ng opportunity ulit na magsama-sama kaming Team Barda, which is yun naman talaga most requested talaga na, uy, maggawa naman kayo ng second ulit, kahit mall show na lang, ganun. Sabi ko, kung meron naman din, lahat naman kami na pag-uusapan namin, kung meron naman, then go. tsaka pwede sila mag-tour, man. Di Di ba? Pwede the Grand Bardagulan Tour. Tsaka meron pa nung time na yung kami ng ganun, meron from Japan na umuwi pa sila grupo para lang pumunta dun sa event. Kaya sobrang happy namin. May mga sa abroad. Kaya. Tsaka nakakatuwa kasi wala naman kayo talagang napag-uusapan gawin or ilabas. Nag-uusap lang kayo, nagbabardagulan lang kayo, Bardagulan. nagbibigay saya lang kayo. Nakakatuwa. Okay, so ngayon, personally muna, ano yung next sa'yo in terms of content or yung plans mo with Team Bardagulan? Kumbaga, anong next kay Perlas? Vlogging, Mag-vlog ka! YouTube, Yun yung idea mo. Kailan mo naisip? Actually, na siya eh. Parang sinasuggest na siya ng mga Nag-request na sa'yo. Oo, nagre-request uy, mag-open ka naman YouTube mo, kwentuhan mo kami ng or kunyari, yung collab kayo with Team Barda, yung mga ganon. So, yun talaga. Actually, kahit yung mga friend ko sa Bardagulan, sabi nila mag-YouTube na nga. So, next ko siguro yan, YouTube. Yun na yun, mag-vlog. Abangan nyo. Ano pa ang vlog mo? Perlas pa rin. Perlas. Perlas ng silangan. Okay, abangan nyo yung vlog niya. Yun na yung next sa kanya. Also, top of my head, nag-perform yung Yes My Love nun. Diba? Sino bias mo? Si Jeff siguro. Hindi, bias. Hindi, wala naman. Lahat sila ng friends. eh. Oo, lahat gagaling natin kasi ka-close nila natin lahat. dun. So, Yan. Ano favorite song mo nila? Ano?
Yung gano'n, no? Joke lang. Ay, hindi naman. Tama. Pero Anong cover title yun. nun? Laging naroon ka. Okay, sa baba. Laging naroon ka. Okay, so eto na. Set aside na muna natin si content and si work na rin siya for at one point, di ba? So ngayon, baka gusto namin, baka pwede namin makilala si Perlas growing up. Kasi, ano yung story mo? How did let's start with your age. 24. 24, okay. Saan ka Yeah. pinanganak? Saan ka lumaki? Actually, hindi naman pangit, pero medyo sad kasi yung story ng ano ko. Pero I'm open naman kasi na-open ko na to sa lahat. So, I grew up sa orphanage. Okay. So, start ako sa orphan parang 5, 6 until 18. Dito So, sa Manila. Yeah. No. At Subic. Sa Subic. So, growing up, parang yun, orphanage talaga ako. So, matagal ako sa orphanage. Kasi parang nag-start 6. Hindi ko kasi maalala, pero parang 6, 7 until 18 ako na-discharge. So, buong ano. Doon ka na talaga lumaki. Doon na ako lumaki. So, parang binabalik-balikan ko ang Subic. Ano yung orphanage? Ilan kayo magkakasama? Sino nung mga nandun? Ano, yung kasi iba't ibang orphanage eh. May mga orphanage na with cases, may orphanage na wala. Doon ako sa wala kasi ang akin, abandon. Yung ano sa akin. So, abandon yung akin. Mga kasama ko rin, mga ganon. Mga abandon, naiwan ng magulang, iniwan sa tabi-tabi, nagpinulot. Ganon. So, parang ano siya, parang Christian, ano siya eh, community. Parang born again, ano siya. Sino yung mga pinaka-close mo nun? Marami. Kasi parang ati-ati ako dun eh. Pero sa orphanage kasi, medyo ano ako, parang bully. Ikaw yung time na Ako ang bully. Ikaw eh. yung bawal kang bully. Kasi lahat sila mapuputi. Ako na ibang color, kaya dapat ako ang bully. Ako ang bully doon. Bully ako. Sobrang bully ko. Talaga doon sa orphanage. Just growing up ganun. So, kilala nila akong ganun talaga. Pero yung bully na yun, kasi parang ate bully lang. Yung parang... Ate bully, yung painumin na mainit na tubig, ganun. Joke lang, hindi. Hindi naman. Ano, parang bully-bully. Ano yung ginagawa mo nun sa orphanage or ano yung pastime mo? Ano yung mga favorite mong gawin? Growing up? Nagwa-watch kasi kami ng movie. Mahilig kayo manood ng Oo, movies? lahat kami sama-sama, nagwa-watch kami ng movie. Tapos, ano, parang, yung talk-talk lang, ganun. Pero at the same time, kasi pag sa orphanage ka, parang, mafe-feel mo na nale-left out ka eh. Especially, ako lang yung dark skin. Okay. So, parang, dati, di ba, sobrang ano ng mga dark color. Parang hindi sila napapansin. True. Parang nale-left out sila, ay, ito ka, doon ka. Pero hindi ko naman siya usually talaga naramdaman kasi naramdaman ko naman pagmamahal ng mga mama doon. Kasi may mga mama kami, yung mga nagbabantay. Pero syempre di maiwasan yung kahit bully ako, mayroong mas bully. So ganun. Parang ano naman siya. So medyo okay naman yung ano ko doon. Pero minsan maraming question talaga. Kasi parang iniisip mo parang, ano ba yan? May kukuha pa ba sa akin? Parang syempre 7. Mga 13, 15 ko ata na-realize na parang feeling ko walang kukuha. Siyempre, tumatanda na ako eh. Usually, mga kinukuha sa ganyan, mga bata pa eh. Minsan, napapa-question ako, tapos minsan, inaano ko din si Lord. Parang, unfair naman nito. Sa iba, ang bait-bait. Sa akin, hindi. Ganun. Pero, ngayon, nare-realize ko bakit. Kaya, happy naman ako. Yes. So it must have been hard. Ay, sorry na nga, te. Ang kati Bigyan kasi. natin ng konting Hindi tissue naman. ba? Okay naman ako. I mean, kasi it must have been difficult, di ba? Iba talaga yung ibang laban yung dinanas ng isang Oo, iba talaga. Perlas. Kaya akala nila, parang ang dali ng pinagdaanan. Pero sobra. Pero at the same time, sobra din akong thankful. Kasi sabi ko nga, hindi ako bibigyan ni Lord ng isang pagsubok kung hindi ko naman gaya. So, feeling ko naman, goods naman. Kasi kung hindi ako lumaki sa orphan, siguro masasabi ko, ako, pariwala. Kasi yung mom tsaka dad ko, di ba, na prison. So, feel ko baka pariwala ako ngayon. So, very thankful din ako sa orphanage na napuntahan ko. Kasi napalaki na lang ako maayos eh. Tingnan mo, hanggang ngayon, wala pa akong anak. Diyan lang. Maayos. Hindi, parang, At yung mayaman, ang ating kaibigan. Hindi talaga mayaman. Ayun, parang feeling ko, napalaki nila ako ng maayos. Parang, alam mo yun, kahit
Kasi sobrang dami kong insecurities dati. Kasi Like? di ba, especially sa color ko. Kahit dumadating sa point na pinapa-pageant, hindi ako sumasali kasi feel ko, pagpasok ko pa lang, hindi nila ako mapapansin kasi yung color ko eh. Kasi yung discrimination dati sa black sobra eh. Malala nga before. Malala I mean, it's before. bad now, but before, malala siya. Malala talagang, ay madumi ka, hindi ka kasama dito. Na-experience ko yan kahit sa group of friends. May gusto ka bang i-share or may pwede kang i-share na... Pwede ba umubo? Sorry. Pwede. Kahit ano. Sa group of friends. Meron. Like, meron akong friends, like, hindi, pinakikisama nila ako kasi meron ako. Pero like, yung kapag pag-uusapan nila ako, like, yung color niya, hindi siya belong sa group, ganun, parang ganun. How old were you that? Sobrang maubo. Okay lang. May water. Hindi siguro mga yun, 16, 17, ganun. Yung mga friends ko na parang hindi nila yung color ko kasi parang yung skin tone ko nga, parang hindi ka belong dito, dun ka dapat sa far away. Pero ngayon, parang grabe ang tissue, good for 1 month na. Isa lang. Sorry. Yan, parang dun ko na-realize na na parang hindi ko kailangan ng maraming friends. Kasi pleaser ako. Sobra. Until now naman. Pero hindi, ngayon medyo naano ko na yung pagkaano ko. Kasi when it comes to friends, ang mga friends, sila yung mga tinuturing kong family. Family na talaga. So, sobrang pleaser kong tao. Like, to the point na kahit may gagawin ako, pag kailangan mo, I'm always there. Lagi, ganun ako. Tapos parang dumating sa point na feeling ko, hindi naman ako na-value eh. Parang kapag sila may kailangan, lagi akong available. Pag ako na may kailangan, parang lahat nawawala. So parang, siguro kailangan kong yung sarili ko. Parang anuhin. Hanggang yun, natuto ako when it comes to friends. Ayan. Maraming ganun, no, experiences, especially growing up. Daming trauma. Independently pa. Ano yung... Siyempre at the time, or growing up, I think it's safe to say na nag-cling ka lang talaga kay Lord. Kaya mo na overcome yung mga pagsubok na yun. Pero when did you come to realize, or paano mo na-realize na parang yung mga negativity na yun, hindi ko to kailangan, hindi ko kayo kailangan. Yung mga pambubuli, pambabash. Actually, lately lang. Lately mo lang din na... Oo, kasi kahit nagla-live, inaano ko pa rin yung parang dinidibdib ko pa rin the way ako. Iniiyak ko siya, nai-stress ako. Sobra, parang hindi siya nawawala. Ganun. Pero lately, feeling ko na-overcome ko. Kasi ngayon kahit may bashing, lagi akong tumitingin sa positive na. Kasi parang lately, ako na-depress. Nasa barda na ako na-depress ako to the point na tumitingin ako sa anong tawag dun? Sa balcony. That time parang bashing yun, parang binabash ako. Tapos parang hindi ako makapag-explain kasi hindi pwede. Ganon. Parang walang iiyak, cut. Gusto ko na siyang tapusin, ayoko na, parang nadidrain na ako, parang binamanduhan na ako ng tao, ano dapat kong gawin. Kasi sabi ko sa kanila, ako yung content creator, ba't kayo nasusunod? Mamanduhan nila ako, sino yung ko, sino dapat yung anuhin ko, gano'n. So, like feeling ko, like growing up, binamanduhan na ako, like pati ba naman dito. So, gusto ko na, yun yung time na mag-commit ako ng suicide talaga. Sobra akong stress. Ganun po. A month ago, tapos sabi mo sa Kaya balcony. very thankful ako talaga sa mga Barda tsaka sa YML. Sila yung dumating na Say yes, my love. Oo, yes, my love sila Bakit, lahat. bakit, Sobrang bakit? laking bagay. Kaya happy din ako na naging friend ako with them. So, suffer. Kasi hindi na ako nai-stress. Pag stress ako, alam na nila, magyayaya sila Starbucks. Ganun. Recently lang din Magastos lang. Magastos lang. Pero okay lang. Kasi nawawala ang stress. Yes, true. Yan, Nag-Starbucks nga tayo sa Tagaytay. Umabot pa tayo Grabe, doon. Kasama umabot nila ng Jeff. Tagaytay. Nagulat ako. Mag-Starbucks sa QC, napunta sa Tagaytay. Pero at least, nawala talaga. Sobrang laking help nila. Masasabi ko. Kaya kung may papasalamatan ako, sobrang laking pasasalamat ko. Sa mga friends ko ngayon, solid. So, nandun tayo sa point na you were, alam mo yun, on the brink of it all. Pero, doon tayo mag-focus sa paano mo siya na-overcome, yung positive side. Whose voice were you listening to? Ano yung sinasabi sa'yo?
Friends. Sila yung mga naging boses eh. Yung mga friends ko. Like, sila yung mga ano sa akin, parang, yung wag ka masyado. Ay, actually, bago yung pala. Nakinig ako ng worship song. Kasi pinakalma ko yung sarili ko eh. Anong song? Do you recall? Hillsong. Hillsong United. Hillsong United. Pinakalma ko yung sarili ko muna. Sa tulog ako. Hindi ako nag-live for almost 4 days, 5 days. Which is long. Which is long na yun talaga. Pinahinga ko yung utak ko. Yun yung time na lumalabas-labas na ako with friends. Like YMLs, Team Barda. Parang ayoko muna ng camera, hindi muna ako mag-ano. Like, ano lang. So yun, pinapakalma ko yung utak ko, sobra. Kasi iba, pag na-stress po ako, iba ako eh. Kung hindi ko sasaktan, kung ano nung nasa isip ko, biglang meron pang times na kahit naka-red yung paglalakad ka, I mean, kapag stoplight, tatawid ako, sasadyain ko. May mga times na gusto ko mga ganun, kaya which is pangit pag na-stress ako. Kasi parang suicidal yung nasa utak ko, which is malaking wrong. Pero ano yung fino-focus on mo? Kasi these thoughts, they really come. I mean, naturally sa lahat sa atin, darating at darating yung mga negative thoughts na minsan na-entertain natin, minsan hindi natin na-entertain. Pero ano yung sinasabi mo sa sarili mo? Kasi yun yung importante. At the end of the day, yung sarili mo yung pakikinggan mo. And we're here now. You're here now. Lagi ko na lang sinasabi sa sarili ko na pinasok ko yung industry na to eh. So, kung ako na-stress na dito, paano pa yung mga ibang, di ba? Lagi ko na sinasabi na, lagi ko lang ninatandaan yung verse na Exodus 14:14 talaga. Lagi ko na lang binabasa yung Exodus 14:14 yun. The Lord shall fight for you and He shall hold your peace. Kaya, yan, parang yun. Yan ba? Now, so, nandito tayo sa topic since we're here. Na mental health is really, it's a thing. It's inaalagaan dapat siya and Totoo. kanya-kanyang atake sa isa't isa. Ngayon, ano yung masasabi mo na ikaw mismo may napagdadaanan din na ganito, na may sarili kang battle, ano yung masashare mo sa iba who may be going through the same things? Siguro wag natin masyadong isipin yung mga negativities. Like, ako kasi ganun na overcome ko na masabi ko na overcome. Siguro pinaka-suggest ko sa inyo, parang kapag nararamdaman nyo yan, lagi na lang kayong like pray, makinig ng worship song. Pwede nyo puntahan yung mga friends ninyo, yung handang makinig sa inyo. Hindi yung mga friends na, alam mo, may mga Good friends time kasi friends na lang. good times lang. May mga good time eh. Yung mga friends na handang makinig ng mga rants ninyo, ganun. Kaya siguro prayer is the best, talaga. Prayer and friends and Yeah, prayer positivity, and guys. friends. Love it. Yeah. Okay, so, ito na muna tayo. Gusto ka pa namin makilala sa, personal life relationship? Meron ba tayong relationship? Ay, wala. Nagkaroon na ba before? Meron. Meron? Asa sugar mommy! Hindi nyo kaya ang pagka-sugar mommy ko. Ano nangyari? Kwento mo. Anong... Hindi naman. Like, first yun eh. Wow. May hawi pa ng buhok ka pa Hindi kasi nagkukwento. ako talaga. Hindi ako kasi, parang gusto ko dati. Like, kapag, kasi ako into Mary. Gusto ko pag nagka-jowa date ko. to marry ka. Date to marry. Gusto ko parang, nagka-jowa ko tito na yung pakakasalan ko. Siyempre, alam mo naman. Uy, ang perlas ng silanganan. Yan. Wala, te. Kahit, alam mo yun. Pero hindi ko kasi masasabing ayoko na, kalimutan na natin. Sige. Ano muna, kailan yung last relationship natin? Kailan ba? Comment down below sa mga nakakaalam. 5 months? 5 months ago lang? Tapos how long kayo? 2 years? 2 years. Paano? Long Sino term ako eh. nanligaw? Long term yun, mahaba na yung 2 years. Long term. Napulot ko lang yun. Napulot mo lang siya. Lang yun, parang, nagligaw naman. Nanligaw naman. Taga saan? Magsabi-sabi pa tayo gusto sa... Ay, bakit? Pwede naman sabihin, taga Hindi, saan lang? taga Pampanga din. Kapampangan siya. So, ano mensahe mo sa kanya? Ay, nandito na ako. Kala mo siguro, hindi kita kayang palitan. Uy, diyan ka lang! I love it. Diyan ka lang. Totoo naman. Ang gagwapo ng mga nakakasama ko ngayon. Oh, Uy, diba? diyan ka lang. Hindi, parang
siguro thank you kasi parang, alam mo, mas na ano ko yung sarili ko. Nakita ko yung worth ko. Si dati hindi talaga eh. Hindi ko talaga. Parang sunod-sunuran lang, gano'n. Pero safe to say na minahal mo si ex naman. Oo naman. Mag 2 years na hindi 2 years magmahalan. na rin, di ba? Aray ko. Nagmahalan talaga kayo. Ngayon, syempre, nagkaroon ka na, yun yung first mo. Tapos, at that time, date to marry pa, so feeling mo siya na talaga. Tapos, hindi lang nagkasundo. Ngayon, share mo naman sa amin yung, ano ba yung hinahanap mo sa isang lalaki? Para si Mr. Right dumating pretty soon. Ano ba hinahanap ko? Ano? Bulong-bulong. Sige ka, marinig ko sa ano. Ako kasi parang hindi naman ako nag-ano eh. Basta maganda yung kamay. Ay, joke lang, hindi. Hindi tayo gaganyan for today's video. Hindi, I mean parang, basta genuine person. Parang mabait. Alam mo Mabait. yun? Mabait. Tapos, mabait. Ay, hindi, mabait. Parang, hindi ko alam kasi. God-fearing? Oo, God-fearing. Takot sa akin. Joke Takot lang, sa hindi. kanya. Hindi, Takot takot sa kay jowa. Lord, hindi sa akin. Parang, basta, kahit ano naman. Okay, so ito na Siyempre, lang. pogi. Ay, Kailangan din yun kung Oo, yun yung pogi, preference maputi. natin, di ba? Ganun. Pogi maputi. hindi. Oo, kasi wala pa ako naging maputi. Laging moreno. So, why not? Yun yung gusto mong i-date eh. So, ngayon, si Pogi, si Maputi, si Mabait, si Makajos, paano mo siya gusto kang ligawan? I mean, gusto mo ba yung DDM ka sa Instagram or may shoot ka, tapos bibigyan ka ng kape? Alam mo yun, parang anong pamamaraan ng panliligaw yung na-envision mo sa sarili mo? Siguro sasabihin niya na lang. Sabihin niya na lang na gusto ka niya, tas no? labas-labas kami. Gusto mo ko, gusto din kita, tara na. Tayo na. Tayo na, patatagalin mo pa, relasyon ang pinatatagal. Ganun na lang. Ano yung ideal date para sa'yo? Saan ka talaga natutuwa? Kung saan yung date na gusto mo? Kape-kape ba? Sa bundok? Sa dagat? Parang movies. Movies talaga. Kasi growing up, di ba? Yun din, mahilig kayo sa movies. Mahilig kami sa movies. So, gusto ko movies, ganun, nood-nood. Anong mga genre ng movie yung mga paborito 50 Shades, joke lang. Joke lang po. Shades. Hindi mga Mr. Grey! hindi mga parang, kasi mahilig ako sa anong tawag dito, mga documentaries. Yung mga, ganun, yung mga buhay ng mga tao. Kasi mahilig ako mga alam ng buhay. Joke lang, hindi. Parang gusto ko mga documentaries, ganun. Parang, pinapanood namin. Anong types of docus? Meron kasi mga docus na mga... Dahmer. Yung patayan. Jeffrey Dahmer nga yung point Gusto ko yung mga Gusto yung gusto ko yung mga Hindi, gusto ko talaga medyo brutal. violent. Oo, Ano mga yung violent. favorite mong docu na napanood? Or recently lang? Yung mga Yung kay kay Dahmer kasi favorite ko. Jeffrey Dahmer. No? In fairness, ang ganda ng... Kasi gusto ko siyang gawin in real life. Joke lang, hindi po. Hindi naman, hindi. Perlas version. Oo, marami. Pero yun yung mga ko. Puro kasi yung mga pinapanood ko, mga documentaries ng yung mga real na mga real tinatay, life. mga... Yeah. May maraming maraming mahilig sa ganun. Kasi ang dami nga lalabas ng streaming platforms, ng Netflix, dahil marami nanonood dun. Dami So, nanonood. ideal. Ikaw ba ay mabulaklak, ma-chocolate, pag binibigyan, ano bang... Ay, hindi. Yan ang hindi ako. Ako ang mabigay. Ay, ikaw yung mabigay. Kahit sa friends, lahat. Kaya mo ba nabanggit na sugar mommy ka? Oo. Kahit hindi mo i-ask, tapos nagparinig ka, ay, bilin ko yan. O sige, ano yung mga nagawa mo? Na nagulat ka pati yung pala nagagawa mo na kasi nagmamahal ka. Parang humawak lang ng motor, binili ko. Anong motor? Secret na Oh yan. my goodness. Bumili ka Humawak ng ng motor? motor. Hindi naman niya sinabi, hindi naman nag-ask, pero binili ko. Not once, not twice, but thrice! 3 motors? Ano kasi ako, parang kahit basta, alam niya ng mga friends ko kung paano ako gumastos. Alam nila yan. Alam din ng mga yan, YMLs, alam din nila kung paano ako gumastos. When it comes sa friend, sobrang invest ako when it comes sa friend. Kaya ngayon nabubuhay ako walang jowa kasi may mga friends ako. Di ba? Pwede ko naman pala bigyan yung mga friends ko, ba't pa ako magjojowa? True. Bigyan ko na lang ng kotse, isa kong Hi, friend. friend. Ay, Ang dami ko ng friend. Dito. Tigil Hindi, sila ng motor. Parang mas mas nagbigay ako ng sa mga friends ko. Parang mas, kaya ko naman pala eh. Ganun. O ito,
since ikaw yung mapagbigay, ano naman yung gusto mong nare-receive? Di ba yung mga love languages tayo? Uso ngayon yan sa generation natin. Ano ako, physical touch ako. Physical touch, one. So, malambing, ma-holding Malambing, hands, maano. ma-sandal, ganon. Masandal. Ano yung pangalawa? Receive to receive. Yung gusto mong natatanggap. Ak. Acts of service. Acts of- Maserbisyo sana yung lalaki. In terms of paanong, kunyari, pagsisilbihan ka, pag mamaneho ka. Oo, mga ganon. Yung mga dadalhin ako sa ano, tapos bibigyan ako ng ganyan. Kung gutom ka ba. ganyan. Gutom ka ba? Kainin kita. Joke lang. Walang kaganyan, walang kakain. Hindi, parang gutom ka ba? Oh, kain tayo. ganyan. Parang mag-chat. Ay, are you available? Mag-dinner naman tayo. Gusto mo yung ganon. Ganun, Yung ikaw sobra yung ako. naaya. Kaya sobrang yan, ganyan. Yun yung mga, Okay, so kung eto naman, kung nanonood naman si Mr. Right or yung potential na manliligaw, ano yung sabihin mo sa kanya ngayon? huwag ka na magtago dyan, te. Magpakita ka na sa akin. Hindi, parang, sana matanggap niya yung Pasko. Kasi meron kasi mga hindi, di ba? Ko lang naman kung ginawa sa Pasko pero parang, yung iba lang kasi parang, siguro kung Or the things that made you who you are, na Oo, sana ma-embrace yun. parang ma-embrace yun. Tsaka, kung nandiyan man siya, wag ka muna dumating. Ano ko munang maggastos-gastos. Wag ba muna? Oo, wag muna. Wag muna, Oo. hindi ka pa ready. Hindi Kumbaga, pa ako ikaw muna, ready hindi ka ulit pa eh. ready. Oo, hindi pa Eto, ako ready. paano mo masasabi na ready ka na? Kasi maraming ganun na hindi ka ready, hindi sila ready. Oo, actually marami naman akong ngayon. Ay, marami pala nanliligaw. Uy, kahit ganito mukha ako meron. Kasi usually, mga foreigns. Hindi mo ba tayo? Hindi ko kasi Filipino kasi. Sorry ako eh. po. Mukhang foreign pero Filipino pa rin. Pero ganun. Pangalanan natin sila. Ay, hindi magpapangalan. Hindi. Kasi parang ako, hindi talaga ako In terms of preference, yung type lang, kumbaga, hindi mo type siya. lang, oo. Pero meron naman ako. Pero, kasi ako, pag kunyari manliligaw sa akin, pag hindi ko gusto yung tao, hindi talaga. Sinasabi mo rin Hindi, kaagad? hindi ko nai-entertain. Siyempre, naman pwede na, hindi mo gusto, tapos nagpalibre, nagpabili ka ng kung ano-ano. Yun na, iba Hindi na yun, ganun. sugar Oo. mommy na nga yun. Sugar Ako naman, parang pag hindi ko gusto, kunyari may manliligaw, tapos di ko gusto, sasabihin ko agad. Paano? O kunyari, Parang manliligaw ako. Kunyari. Babe ka agad. Babe ka agad, ano ba yan? Pearl, may gusto ako sa'yo. Gusto mo rin ba ako? Uy, alam mo, pag-usapan natin yan, te. Parang in a good way ko pa rin. Sabi ko parang, uy, pag-usapan natin yan. Alam mo naman na hindi pa ako ready. Pero pag pogi, ready, no? Hindi. I mean, hindi pa ako ready eh. Baka, alam mo, baka kaya pa na friends lang muna. Kasi, alam mo na, hindi pa ako ready pumasok sa Pero relasyon. ito, na-experience mo na ba na ikaw naman yung na-turn down? Or may ganun ba? Ikaw naman nagsabi sa isang tao na may gusto ka? Ay, hindi. Alam mo ba, kahit gustong-gusto ko ang tao, hindi ako aamin. Ay, hindi ka No, aamin. hindi mo mahalata sa akin na gusto ko yung tao. Hindi talaga. So, kasi takot ako sa rejection. Ever since. Kasi nararanasan ko yung rejection. Alam ko yung sakit. Nung mga bata pa ako Kaya when it comes to love, kahit gusto ko yung tao, hindi ako aamin dito. Hintayin ko magka-girlfriend doon. Hindi naman naging crush kita. At least, di ba? May girlfriend ka na. Hindi talaga ako aamin. Parang, kaya ko mag-pretend na kaya ko. Sobrang galing kong pretender. Kaya kong makipag... Pero ako feeling ko lang personally, baka kaya ka rin nagre-pretend or parang baka kasi hindi pa siya yung right. Kasi Oo nga. if super duper sure na right na yun, I'm sure pakinggan mo rin yung sarili mo or the little voice in your head na sabihin mo na sa kanya. Pero hindi talaga ako aamin. Hindi ba rin pala? Hindi talaga. Kahit may bumulong sa akin, ay, tigilan mo ako dyan. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi mo siya Kasi parang personality. natatakot ako na baka pagka umamin ako, Hindi ma-reciprocate. hindi maano. Siyempre, ganun, parang yun. Kaya hindi talaga ako aamin. Hanggang mamatay, rockstar, walang aamin. Hindi ako aamin. Kaya sa mga manliligaw dyan, na-paint na namin yung picture, di ba? Kung anong type niya, kung saan nyo dapat dalhin, kung anong paraan ng panliligaw. So ito, binibenta na namin yung friend namin. Benta for today's video. Okay, so ito naman, moving forward, ano yung next kay Perlas? Meron na tayong vlogging na gusto mo rin gawin. Ano yung plans mo pa or yung mga pangarap mo lang? Kumbaga, gusto mo ba maging artista? Gusto mo ba maging commercial model? Maging recording artist? Gusto ko talaga maging artista.
Kahit mga ano lang, yung kahit tumahawak ng apoy, ganun. Hindi. Gusto ko mag-artista, tapos gusto ko rin i-ano yung ano ko, modeling. Modeling. Kasi you had experience also sa pageantry, di ba? Nagpa-pageant ako eh. Ilang taong ka nag-start or marami ka bang pageants na na-attend? Hindi, sakto lang. Siguro mga naka-ano na ako, naka-6, 10. Dami na rin. Sa province yan. Province. Gusto ko ma-experience yung nagra-runway sa mga bench. Yan yung mga gusto ko ma-experience. Nakikita ko siya. Kasi nagra-runway ako sa mga ano lang eh. Parang nagpa-pageant, ganyan. Okay, so modeling and acting. Sino yung mga idol mo na artista? Artista na idol. Filipino ba or ano? Kahit sino. Dami akong idol eh. Yung Pero pinaka-ano ko, yung ano, si Catherine. Catherine, Catherine Bernardo. syempre. Gusto ko si Catherine Bernardo. Sino gusto mong, kung maging artista, sino gusto mong kapareha? Bakit? Wala Bakit ako, ka naman hindi ko alam kung sino. Hindi, kunyari, tinanong ka ng direktor sa isang network. Mamaya magsabi ako dyan, mabash pa ako eh. Bakit ka naman ibabash? Sino ba? Ano ba? Artista din? O sige, ako magbibigay. Kunyari ako, gusto ko si Liza Soberano. Si Donnie Pangilinan. Yun. Shift na natin yun, Donnie Pangilinan. Wala talaga mag-ship ngayon doon. Awain tayo ng Donnie. Okay tayo dito. Magbabardagulan na. Oo, babardagulin ako. Okay, so ito naman. Andyan na, yung pagiging artista. Nandito ka na, pumasok ka na sa industriya. So, ano naman yung... Ano naman yung sinasabi mo sa sarili mo na ito yung gagawin ko. I will continue to work hard. What types of words of motivation yung sinasabi mo sa sarili mo being na nandito ka na sa industriya? Parang gagalingan ko pa ganun. Parang gagalingan ko pang mag-work. Tapos pakikilala ko pa kung sino si Perlas, kung ano pang kaya kong gawin. At meron pa akong kayang gawin. Yun. Yan. At aabangan natin yan. Aabangan niyo yan. At alam mo, dahil nandito tayo sa In The Stone, kailangan mo i-fill in yung blank na to. At dito medyo nasisimplify yung buong conversation natin dito, yung for this episode. Kailangan mo i-fill in yung blank na itataga ko sa bato na blank. Perlas 2024. Itataga ko sa bato na magpapatuloy ako magpasaya ng maraming tao. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin, Perlas Batang Olongapo, Team Bardagulan. Maraming salamat. My goodness, napaka-fruitful ng conversation natin. Honestly, isa to sa mga napakakulay na episode natin dito sa In The Stone. So, may message kasi yung mga fans, yung mga nagmamahal at nagsusuporta sa'yo. Thank you sa mga nagsusupport sa Team Barda, hindi nagsasawa. Salamat sa inyo at lagi ko kayong pasasayahin sa Pearly Shells, Pearl Loves, Team Barda, Nicolas. Yan, mahal na mahal ko kayong lahat. I love you all. Binanggit ko na yung Nicolas. Makapagtaka ko kasi matapuin yung mga yun. Okay na yun, inano ko na lang sila. Kasi mahal ka lang nila, yung tampo naman comes from love. Hindi, ganun. sobra kasi din sila magmahal. Sobra ka rin magmahal. 3 motor. Hindi lang motor. Ay, Hindi lang motor. Yeah. Okay, anyway, ladies and gentlemen, maraming salamat po for Cornerstone, In The Stone team. This has been the In The Stone podcast. And for Perlas, my name is Bailey Sakat. We'll see you in the next one. Cheers. bye.